kami ng kaunawaan sa aming mga naririnig na mga salita at ito na po siyang kalasan sa aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God, hallelujah. It's not an ordinary Tuesday, mga kapatid. It's not an ordinary Bible study. Yung mga words natin, mga kapatid, yung natin nalasang bahay, mga ganon, or may mga schoolworks pa din, kahit na summer na. Iba't isang tabi muna natin, mga kapatid, at ipupos natin sa ating Panginoon habang hinahat natin ang worship dito. Day and night, night and day, let it sing sunrise.
Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Okay. Palakpakan nga muna
ng bawat isa na narito ay masaya. Masaya ba kayo mga kapatid? Parang ang lungkot-lungkot ang nakikita ko. Ha? Hindi mo nga yun sa katabi mo na bago tayo magpatuto. Sabihin mo sa katabi mo may patuto ka. Oh, lahat ng sinabihan ng galon, magpapatuto. Okay? So, pumagitan ng ating mga patuto, nagpapahayag natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Praise God. Ang una ay pwede nang manayang tumayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kalakasan muling nakadalo sa Bible study. Amen. Praise God. Nandoon mga kapatid, praise God, minsan talaga is sabihin ko na mga kapatid, is nakakalungkot bilang na naglilingkod sa Panginoon na ikaw lang mag-isa. Amen. Malayo yung family mo sa iyo. Amen. At nandun pa rin yung kalakasan na nagpapatuloy sa kanyang gawain. Amen. Kung saan mga kapatid, tunay na dadakilan natin Panginoon. At salamat sa ating Panginoon sa mga taong ginagamit niya. Amen. Na tayo ay pagpalain. Nandun pa rin yung awat habang na kapatid. Kaya binabalik ko po yun sa ating Panginoon. Amen. Palakpan natin ang Panginoon na kahit na di sa kapatid mo mananag dito, alam ko naman lahat na sila ata ay naglilingkod sa Panginoon. Di pa. Okay. So, matuloy ka pa rin manalangin, Brother Roman. Sino pa mga kapatid? Kasi kung na buti ko kung pinapakit ko sa kanya yung tawiran ko kasi pauwi na po ako may kapatid po ko sa mga meron pa po kasi kasi lang niya siyang kapatid so ano kasi wala yung kotse sa kanya kaya pinipagod siya mga tapos buti na lang po kasi yung kotse napigil ko sabi ko Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Tunay na ang mga anak ng Diyos, bagamat nasa kapahamakan na yan, ililigtas pa rin niya kayo. Salamat sa Panginoon dahil hinayaan ng Panginoon na madisgrasya kayo. Amen. Nandyan talaga ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. Sino pa mga kapatid? Marami tayong ngayong gabi ha? Amen. Praise God. Puri ng Diyos mga kapatid dahil kaninang 6:30 mga kapatid. Bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Tapos nung parating, nung paalis na kami mga kapatid, dahil nanalangin ako mga kapatid, dahil masakit talaga. Pero salamat sa ating Panginoon dahil nung paalis na kami, papunta rito, unti-unti pong humilom mga kapatid. At kanina pagdating ko, kunti na lang. Pero ngayon mga kapatid, salamat sa ating Panginoon dahil wala na akong nararamdaman. Aking pinabalik ang lahat ng pagkulisan. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Dahil yung sinasabing, pag tumawag ka sa ating Panginoon, ano man ang hihilingin mo? Pagkakalog niya, gaya ng instant healing, Sister Senate. So, sino ba mga kapatid? Wala na ba? Kung magtatawag pa ako. Oh, pero dyan dito. Hindi. Kay Maria, mga kapatid, pagkakato natin ito. May mga kapatid po ang papasto sa ating Panginoon mga kapatid sa kaya dahil sa blessing mga kapatid. At nagpapasalamat ako mga kapatid dahil nagkatala mo yung bahay natin mga kapatid. Bible study. Nagpapasalamat ako mga kapatid dahil yung sikita ng mga kapatid. Hindi natin nasa biyahe mga kapatid. Kaya mga kapatid pinapagod. Praise the Lord. Oo nga naman, salamat sa Panginoon dahil meron itong bahay ni Sister Karina at Brother Peter. Ang mga Dieta family na nagpapagamit sa kanilang bahay para sa gawain ng Panginoon. Alam ko na ang ating Panginoon ay pagpapalain po kayo ng Panginoon. Amen. Sino pa mga kapatid? Wala na. Wala na.
wala nang uniform. Sige, ako na rin, mga kapatid. Kukunin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon dahil ang pagbilang niya, paggabay niya, at sa lahat, sa pagsuporta niya sa mga pangangailangan ko din. So, binabalik ko na po ang papuri at salamat sa ating Panginoon. Sino pang... Okay. Binabalik ko na po papuri at salamat sa ating Panginoon. Amen. Pagkasama ko sa ating Panginoon natin. Meron kasi kami, muntik na ako mag-summer, mga kapatid. Pag nag-summer kasi ibig sabihin na bagsak ko yung isang subject. And kasi siya, SKIS yung tawag namin, ibig sabihin exam yun. Drawing siya, mga kapatid, drawing mo yung sarili mo. Pero sabi niya, ipasa mo yung ng online. So, pinasa ko ng online. Pero dapat daw, ipapasa pa din siya ng face-to-face. Eh, nung casting niya, mga kapatid, is chain prayer siya sa Sabado. So, hindi ako makapunta ng school doon. So, yung kampante ako, mga kapatid, as biglang nag-chat sila last week na isa daw ako sa mga hindi nakapasa. Ito ganyan na baka mag-summer. Ikinabahan ako, mga kapatid. Sabi ko, chinat ko agad yung instructor namin. Sabi ko, sir, napasa ko naman. Ito yung programa, ganito ganyan. Tapos, yun, ang tagal nang nag-response and naalala ko, prayer works, mga kapatid. And then, habang nag-ate ako, nag-pray ako, mga kapatid. And then, pagkatapos ng prayer, mga 5 minutes after, doon siya nag-reply, sabi na, okay na yan, sabi na. And yun, nagpapasaka sa ating Panginoon dahil hindi niya hinayaan na mag-summer kasi dagdag din sa tuition yun, mga kapatid. And para hindi rin ako pumunta ng school. Ganyan, kumain na tayo, mga kapatid, at tinatawag natin. Amen.
galing ng Panginoon. Hinahayaan ng labi ko ang kabutihan niya. Ang galing, 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 galing ng Diyos. May galang, may galang sa Panginoon. May galang, may galang sa Panginoon. Hinahayaan ng labi ko ang kabutihan niya. May galang siya at tuwa sa Panginoon. Ang galing ng Panginoon. Ang galing, ang galing, ang galing ng Panginoon. Hinahayaan ng labi ko ang kabutihan niya. Ang galing, 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 galing ng Diyos. Ang galing, 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 galing ng Diyos. Ayan mga kapatid, so palpakan din natin tayo. Sa pagtatagal mga kapatid, tinatawag ko ng ating lecturer. Sabihin natin, God bless you, brother. God bless you, brother. Palpakan nila natin ang ating lecturer. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Praise the Lord. Tingnan natin ang tinatamang kapatid. Lord, salamat po sa isang kapal ng kapatid. Yes, hallelujah. Salamat Lord sa mga ginagawa mo. Ang galing kami sa ilan na po. Panginoon kayo upang i-worship kayo ng sakay-sakay. Gusto po ang family na bawat family na nandito mga Panginoon. At bigyan niyo po ng kasapalin. Lalo po ang ating maaral na yung bibigyan po siya ng kasapalin. At ang ilang po niya ang magsalita. Bigyan po siya ng power, Panginoon, upang hindi lang po namin maintindihan, hindi lang po namin tutulan ang kanyang tutulong kung sa buhay namin sa araw-araw papulihan sa mga susunod namin mga buhay. Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Panginoon, come on, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Isasabi natin yung mga we know what is praise, Lord. Yes. And we know how we praise. But we don't know why we praise. Okay. And let's open our Bible in the book of Genesis, chapter 2, verse 5 and verse 15. Basahin ko sa inyo mga kapatid. Sabihin, so verse 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. And sabi niya sa verse 15 mga kapatid, and the Lord took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it, mga kapatid. Gusto kong ibagi sa inyo sa simpleng mahugat mga kapatid, the right environment. The right. Pwede na tayo makakaupo mga kapatid. Di ba po, lahat ng creations na dinisign ng ating Panginoon ay may particular environment mga kapatid. Bago nilikhain ng Diyos ang isang bagay, uunahin niya munang likhain yung environment para sa isang nilalang na yun mga kapatid. There is prescribed with a specific environment effectively and successfully functioning mga kapatid. Hindi ginawang isang bagay na wala itong environment. Lumikha ang Diyos ng isang bagay
na may specific na environment para doon siya mas lalo maging effective, mas lalo maging successful, at makapag-function ng maayos. At sinetat ng ating Panginoon lahat ng bagay with a specific environment, mga kapatid. Bago niya likhain ang buwan, ang stars, ang celestial body, nilikha muna ng ating Panginoon ang firmament. Sabi niya sa verse 4, mga kapatid, and God created a firmament, mga kapatid. Ibig sabihin, nilikha na ng Diyos ang galaxy bago niya inilagay yung moon at yung stars. Pangalawa, mga kapatid, bago lilikhain ng Diyos yung mga pigeons, yung mga dove, yung mga eagle, nilikha muna ng ating Panginoon yung sky. And God talked to the sky, mga kapatid. Kinausap ng Diyos, let there be an eagle, let there be an pigeon, mga kapatid. And sa tubig naman, mga kapatid, bago lilikhain ng Diyos yung mga isda, mga kapatid, nilikha muna ng ating Panginoon ng dagat. At bago lilikha ng Diyos yung mga hayop na may 4 ang paa, nilikha muna ng ating Panginoon yung land, mga kapatid. And God spoke to the environment, mga kapatid. Nagsalita ang Diyos sa environment. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, nung lilikhain na ng Diyos ang tao, hindi niya kinausap yung land, hindi niya kinausap yung sky, hindi niya kinausap yung firmament, mga kapatid. When God created man, He spoke to Himself. Kinausap niya ang sarili niya. Anong sabi niya sa verse 26? Let this man be myself, mga kapatid. Ang sabi niya doon, let us created man in my own image. Dahil ang gusto ng ating Panginoon, lilikhain niyang tao sa sarili niyang anyo. Gusto kong sabihin sa inyo, sa gabing ito, mga kapatid, bago kalikhain ng Diyos, kinausap muna niya ang kanyang sarili. Dahil mahal niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, sa gabing ito, hindi kinausap ng Diyos yung firmament, yung land, yung water, mga kapatid. God spoke to Himself, mga kapatid. Dahil sa presensya ng ating Panginoon, doon lang tayo mabubuhay. Kaya kinausap ng Diyos yung sarili niya dahil sa presensya ng ating Panginoon. Kung wala tayo sa presensya ng ating Panginoon, tayo ay mamamatay spiritually. Yes. And without Him, we are nothing, mga kapatid. And without Him, we will surely fail. Pag ang isda, tinanggal mo sa tubig, mamamatay. Pag ang halaman, tinanggal mo sa lupa, mamamatay, mga kapatid. At pang ang tao, tinanggal mo sa presensya ng Diyos, mamamatay, mga kapatid. Kaya kailangan nating hanapin kung saan ang presensya ng ating Panginoon. Right. Hindi mo kailangan ng mic, hindi mo kailangan ng speaker, mga kapatid, para maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan ng magandang music, ng magandang instrument, para maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Just simply raising your hand, mga kapatid, and speaking to God, mga kapatid. Lord, sinasamba kita, pinupuri kita, itinataas kita, at that's the time, mararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Yes. Hallelujah. And we are designed, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang isang creature na tinanggal sa isang environment, mga kapatid, magmamalfunction, mga kapatid. Kaya minsan, stress na tayo. Hindi na natin maramdaman yung satisfaction, distortion, mga kapatid, dahil wala na tayo sa presensya ng ating Panginoon. We are malfunctioning, mga kapatid. Kaya ang mundong to, punong-puno ng karahasan, punong-puno ng violence, mga kapatid. Dahil ang mundong to, kailangan ang presensya ng ating Panginoon. They are malfunctioning, mga kapatid, dahil wala sila sa presensya ng ating Panginoon. And the battle that we are right now, mga kapatid, is the battle of environment, mga kapatid. Kailangan natin ang presensya ng ating Panginoon para hindi tayo ma-depress, para hindi tayo ma-discourage, para hindi tayo maging addicted, mga kapatid, sa anumang offer ng mundong ito, mga kapatid. And sometimes, mga kapatid, yung tampo at galit na maliit na yan, mga kapatid, yan ang nagiging dahilan para hindi tayo makamove on, mga kapatid. Para hindi natin malapitan ng ating Panginoon. Yung tampo at galit na yan, isurrender mo na yan sa ating Panginoon. Pag hindi mo isurrender yan sa ating Panginoon, nanakawin niya yung presensya ng ating Panginoon at mas lalo tayo manghihina. Sabi ko, mga kapatid, the right environment. Ano ba ang ibig sabihin ng right, mga kapatid? Power.
Kung wala ka sa environment mo na nakadesign, na you are designed, mga kapatid, manghihina ka. Kung wala ka sa environment mo na hindi ka nakadesign, manlulupay-pay ka. Kaya maraming Kristiyano ang nadi-discourage. Maraming Kristiyano ang gusto lang tumalikod. Bakit hindi na nila maramdaman ang presensya ng ating Panginoon? Dahil punong-puno na sila ng galit sa kanilang mga puso. Punong-puno na sila ng envy, mga kapatid. Bakit yung kapatid ko pinagpapala, ako hindi? Gusto kong sabihin sa inyo, they are in the presence of God. Kaya ganun yung nangyayari sa buhay nila. At kailangan nating mas lalong isip ang presensya ng ating Panginoon. Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. The more palapit na ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoon, the more na gumagawa rin ng kaaway para i-distract tayo, para ilayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. At ang original plan ng ating Panginoon is hindi religion. Hindi rin po organization at hindi rin church. Ano ba ang original plan ng ating Panginoon? Sabi niya sa Genesis chapter 1, Garden of Eden. Dahil sa garden, walang kamatayan. Dahil sa garden, walang kapaghatian. Dahil sa garden, walang violence, walang sakit, walang karamdaman ang tumubo doon, mga kapatid. Kaya ang pinakamagandang chapter sa Bible, mga kapatid, ay hindi yung Acts 2:38, hindi yung John 3:16, mga kapatid. The perfect chapter na nilikha ng ating Panginoon is Genesis chapter 1 and chapter 2. Dahil doon, wala pa yung kaaway, wala pa yung problema, wala pa yung pagsubok, mga kapatid. At tanging nandun lang ay ang presensya ng ating Panginoon. Na kahit natutulog si Adan, nasa presensya siya ng ating Panginoon. Na kahit walang ginagawa si Adan, nasa presensya pa rin siya ng ating Panginoon. Kaya wala kang maririnig sa Genesis chapter 1 and chapter 2 na nagpuri si Adan, na sumamba si Adan, na nag-worship si Adan, mga kapatid. Dahil sa Genesis chapter 1 and chapter 2, sa Garden of Eden, andun na ang presensya ng ating Panginoon. Bakit ka pa papalakpak? Bakit ka pa sisigaw? Bakit ka pa hahanapin yung presensya ng ating Panginoon? Kung doon sa Garden of Eden, nandun na ang presensya ng ating Panginoon. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, kaya tayo pumapalakpak, kaya tayo sumisigaw, kaya tayo tumatalon, kaya tayo umaatin ng church, mga kapatid. Dahil gusto nating maramdaman yung presensya ng ating Panginoon. Yung presensya ng ating Panginoon na matagal na natin hinahanap. Yung presensya ng ating Panginoon na sa mundong ito, punong-puno man ang problema, punong-puno man ang pagsubok, andyan ang presensya ng ating Panginoon para i-comfort tayo, para alalayan tayo, at para pakalmahin yung isip natin na punong-puno na ng problema, mga kapatid. In the presence of God, don't allow the presence of God depart from you, mga kapatid. Huwag mong hahayaan yung presensya ng ating Panginoon ay tatalikuran. Huwag mong hahayaan yung presensya ng ating Panginoon na iiwan ka, mga kapatid. Dahil sa presensya lang ng ating Panginoon, doon tayo lumalakas. Doon lang tayo tumitibay. Doon lang tayo nakakahugot ng lakas ng loob para mas lalo tayo magpatuloy. Kahit madami man yung pagsubok, marami man tayo nakikitang negatibo sa ating mga buhay, pero sa presensya ng ating Panginoon, it all wash away. Yes. Yes. At sa Garden of Eden, mga kapatid, wala pa doon ng church. Wala pa doon ng pastors. Wala pa doon ng pulpit. Wala pang speaker noon, mga kapatid. Wala ding mic. Wala ding sistema, mga kapatid. Anong nandun lang? Yung raw presence of God. Nasa kahit saan ka man pumunta, mga kapatid, pumunta ka man sa kaliwa, pumunta ka man sa kanan, pumunta ka man sa harap, pumunta ka man sa likod, andun yung presensya ng ating Panginoon. Kaya wala tayong mararamdaman, kundi ang ating Panginoon lang. And if there's someone that need, kung meron dito sa atin, mga kapatid, na kailangan pa natin ng beat, kailangan pa natin ng music, para lang maramdaman ng ating Panginoon, nagkakamali po tayo, mga kapatid. Hindi natin naiintindihan ang presensya ng ating Panginoon. Kung naghihintay ka pa ng great beat, mga kapatid, kung naghihintay ka pa ng conference ng mga youth kang mga kapatid, para lang ma-revive, para lang ma-feel ng presensya ng ating Panginoon, nagkakamali ka, mga kapatid. Dahil sa simpleng pagpalakpak mo, sa simpleng pagsigaw mo, sa simpleng pagsabi mo lang ng hallelujah, mga kapatid, pwede mo lang maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Dahil hindi limitado ang presensya ng ating Panginoon sa instrument, sa music, sa big
o sa big events, mga kapatid. And without that, mga kapatid, you can feel the presence of God. Mararamdaman mo pa rin ang pagkilos ng ating Panginoon kahit wala yung mga bagay na yan. Yes. At si Ida, mga kapatid, nagpa-function siya ng successfully, nagpa-function siya ng maayos dahil nasa presensya siya ng ating Panginoon. Kasi kung hindi siya nag-function ng maayos, paano niya binigyan ng pangalan ng mga hayop sa Garden of Eden? At dahil nga nandun ang presensya ng ating Panginoon, they have a power to cast out sin, mga kapatid. Pero hindi niya alam yun, mga kapatid. Hindi niya niresist kung ano yung sin na paparating, mga kapatid. Kaya nung dumating yung sin, mga kapatid, at ang tao ay nag-malfunction. Kaya ang mundong to, punong-puno na ng violence, ng lust, disaster, envy, chaos, and mayhem, mga kapatid. The tragedy in this world, mga kapatid, this world is full of tragic, mga kapatid, because people are malfunctioning, mga kapatid. Hindi na sila nakakapag-operate the way they are designed, mga kapatid. Hindi na sila nakakakilos the way they are created. Ang sabi ng ating Panginoon, we are created, mga kapatid, to worship Him. We are created to glorify Him. We are created to lift Him up, mga kapatid. Pero ang nangyayari, mga kapatid, ang Diyos pa ang ating pinapahiya dahil sa mga pinagagawa natin, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, sa ating Panginoon, laging may pag-asa. Sa ating Panginoon, pag bumalik ka, laging may pag-asa. Pag sa ating Panginoon, nagkasala ka, laging may pag-asa. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kadakila ang ating Panginoon at kung gaano kadakila ang kanyang biyaya. May isang illustration, mga kapatid, na kahit gaano man kamahal ang isang bagay o gaano man ka-powerful ito, yung isang bagay o isang produkto, pag hindi tama yung environment na pinaglagyan mo, mga kapatid, pwede masaya. Example, mga kapatid, yung TV, na ang ganda-ganda, ang laki-laki, mga kapatid, ilagay mo sa dagat. Tingin nyo ba magpo-function yun ng maayos, mga kapatid? Di ba hindi, mga kapatid? Ganon din sa ating mga tao, mga kapatid. Pag wala tayo sa presensya ng ating Panginoon, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, mga kapatid, it will be useless. Dahil wala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, you cannot function well when you are outside in the presence of God. So that, mga kapatid, nagpupuri tayo, sumasamba tayo, dahil gusto nating imbitahin ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan sa mga oras na to. Kaya tayo nagkakaroon ng service ngayon, mga kapatid, dahil gusto nating imbitahan ng Diyos at i-full yung lugar na ito ng kanyang presensya. Dahil sa presensya lang ng ating Panginoon, tayo mabubuhay, mga kapatid. At yung Eden, mga kapatid, ay ang greatest gift ng ating Panginoon. Dahil sa Garden of Eden, mga kapatid, may happiness. Andun yung harmony, mga kapatid. Andun yung melody, mga kapatid, na gusto mong tumalon, pwede kang tumalon. Gusto mong magsaya, pwede kang sumayaw, mga kapatid. Gusto mo ng peace of mind, andun yung peace of mind, mga kapatid. Pero kung wala ka sa presensya ng ating Panginoon, puro disaster ang mangyayari sa buhay mo, mga kapatid. At ang mundong to, they created artificial. Gumagawa sila ng artificial, mga kapatid, to sustain their satisfaction, mga kapatid. At ang ginagawa nilang artificial para lang sila sumaya, mga kapatid, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng maraming pera, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, walang kapayapaan sa kanilang buhay, mga kapatid. Walang joy, walang happiness, mga kapatid, because they are outside in the presence of God. Some of us, mga kapatid, we are walking to the church na punong-puno ng magagandang damit, magagandang kasuotan, mga kapatid, pero hindi natin maramdaman yung saya, yung galak sa ating mga puso, mga kapatid. Because the Word is deceiving us, mga kapatid, sa mga bagay na hindi natin kailangan, mga kapatid. Na minsan, binubulag tayo ng mundo sa mga bagay na hindi natin kailangan. Binubulag niya tayo na dapat ganito yung mangyari sa buhay mo, ganito yung mangyari sa career mo, ganito yung mangyari sa sitwasyon mo. Pero gusto mong sabihin sa inyo,
mas unahin muna natin yung standard ng ating Panginoon. And all things shall be followed, mga kapatid. Anong sabi niya sa Matthew 6:33, mga kapatid? But seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna yung garden ng ating Panginoon at lahat ng bagay ay mapupunta sa iyo, mga kapatid. Kung gusto mo na magandang career, unahin mo yung garden ng ating Panginoon. Kung gusto mo na maging successful someday, unahin mo muna ang presensya ng ating Panginoon. Kung gusto mo na magkaroon ng breakthrough sa buhay mo, unahin mo muna ang presensya ng ating Panginoon. Dahil hindi magiging maganda ang buhay mo when you are outside in the presence of God, mga kapatid. You need to set up yourself, mga kapatid, to be function well, mga kapatid. Kaya maraming marriage ngayon ang nasisira, mga kapatid. Maraming nagdi-divorce, mga kapatid. Maraming nagiging adulterous, mga kapatid. Dahil they are malfunctioning, mga kapatid. Dahil sinusunod nila yung standard ng mundo. At hindi nila sinusunod ang standard ng ating Panginoon, mga kapatid. Why we praise, mga kapatid? Dahil ang pagpupuri, mga kapatid, ay regalo ito ng ating Panginoon. Dahil sa pagpupuri, doon natin natatanggap yung kaligtasan. Dahil sa pagpupuri, doon natin natatanggap yung kaligayahan, mga kapatid. Bakit? Nung nagpupuri si Paul and Silas, mga kapatid, anong sabi doon? And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Nagsaya si Paul and Silas kahit nakatiklop na yung kanilang mga kamay. Kahit nakagapos ang kanilang mga paa. Kahit nasa kulungan na sila, mga kapatid. And suddenly, there was a great earthquake, mga kapatid. At ang sabi doon, mga kapatid, hindi lang yung kanilang kamay ang nakalagay. At hindi lang yung kanilang mga pinto ang nabuksan, mga kapatid. And sabi doon, mga kapatid, and all the bondage were loose, mga kapatid. And all the gates are free. Lahat ng pintuan doon, mga kapatid, ay nabuksan. Gusto kong sabihin sa inyo, sa pagpupuri mo, mga kapatid, hindi mo alam yung kapitbahay mo naliligtas na. Sa pagpupuri mo, hindi mo alam yung kaibigan mo naliligtas na. Sa pagpupuri mo, sa pananalangin mo, hindi mo alam yung pamilya mo naliligtas na. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, just continue to praising God. Just continue to thanking God. Just continue to pray, mga kapatid, dahil nakikinig ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Just continue to work and cultivate in the garden of the Lord, mga kapatid. At ang garden, mga kapatid, is not only a place, and it's not only an environment, mga kapatid. Dahil ang garden ng ating Panginoon, it's an aura, mga kapatid. It's an atmosphere. The ambience, mga kapatid, na gusto natin. Di ba po, may mga times na ang ganda ng place, pero parang ayaw mo. Parang hindi mo feel yung place na yun. Kunwari, nandun ka sa Enchanted Kingdom. Andun ka nga, pero parang hindi mo maramdaman yung Enchanted Kingdom. Dahil wala yung joy, mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon ay hindi mo lang mararamdaman sa church. Dahil ang presensya ng ating Panginoon sa panahon na nagpuri ka na, sa panahon na pumalakpak ka na, sa panahon na sumamba ka na, pwede mo maramdaman ang ating Panginoon kahit nasa ang lugar ka man, kahit nasa anumang bahay ka man, mga kapatid. Basta yung ating puso, mga kapatid, ay nasa presensya ng ating Panginoon. Doon natin mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, nagpupuri tayo hindi dahil sa lugar. Hindi rin tayo nagpupuri dahil sa tao, mga kapatid. We are praising because we are saved by the King of Kings. We are saved by the Lord of Lords, mga kapatid. Kung gusto ko i-emphasize sa inyo, mga kapatid, yung Diyos, mga kapatid, mas pinili niya maging tao, mga kapatid, para lang iligtas tayo. Kasi kung ang ating Panginoon, hindi niya gagawin yun, sino ang bibigyan sa atin ng buhay, mga kapatid? Dahil tayo ay nalubog sa kasalanan. Pero mas pinili ng ating Panginoon. Mas pinili ng ating Panginoon magpakumbaba, mga kapatid, para lang tayo ay abutin. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi kami minahal ng ating Panginoon dahil minahal siya. Hindi ka niligtas ng ating Panginoon nung nag-church ka na. Hindi ka niligtas ng ating Panginoon nung alam mo na magpuri, nung alam mo nang sumamba. Iniligtas ka ng ating Panginoon nung panahon na nandun ka pa sa kasalanan, yung panahon na nandun ka pa sa karumihan, mga kapatid. Pinili ka na ng ating Panginoon dahil sabi niya sa kanyang salita, before I formed thee, I knew thee. Bago ka man isilang, mga kapatid, kilala ka na ng ating Panginoon. Alam niya na yung dadanasin mo.
Alam niya na kung saan ka malalaglag. Alam niya na kung saan ka babagsak. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi lang sa Diyos ng pagmamahal mga kapatid. Diyos din siya ng awa. Diyos din siya ng tagapagligtas mga kapatid. Kaya anuman yung problema na pinagdadaanan mo ngayon, saan ka man nakalubog ngayon mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na sinasabi ng ating Panginoon, halika, bumalik ka na. Tama na ang pagre-rehearse mga kapatid. Tama na ang pagpapractice. Ang gusto ng ating Panginoon, bumalik ka na sa ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, mag-church ka na ulit. Ang gusto ng ating Panginoon, bumalik ka na ulit sa presensya ng ating Panginoon. Marami sa atin mga kapatid, nahihiyang sumamba at magpuri mga kapatid. You cannot praise God in the private, in the public mga kapatid, if you cannot praise God in the private. Hindi mo kayang purihin ang ating Panginoon sa maraming tao kung mag-isa ka lang, hindi mo kaya nang purihin ang ating Panginoon. Mas lalong elaborate mga kapatid. Hindi mo mapupuri ang ating Panginoon sa maraming tao mga kapatid. Kung mag-isa ka lang, hindi ka pang marunong magpuri mga kapatid. Pero kung sa behind your closet mga kapatid, yung panahon na nag-iisa ka na, yung panahon na wala ka nang malapitan, at kaya mo pa rin purihin ang ating Panginoon. Pag dinala ka ng Diyos sa maraming tao, mas lalo kang magpupuri sa ating Panginoon. Dahil alam mo na yung pinagdaanan mo ay hindi alam ng tao. Alam mo na nagpupuri ka sa ating Panginoon hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa natanggap mo, kundi nagpupuri ka sa ating Panginoon dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Dahil siya lang ang Diyos na lumapit sa iyo ng panahon na walang may gusto tumulong sa iyo mga kapatid. Kung gusto mo ng magandang business mga kapatid, career and ministry mga kapatid, just soak in the presence of God. Magbabad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil the more na nagbababad ka, the more na nag-i-enjoy ka. At the more na nag-i-enjoy ka, the more na niyayakap mo yung presensya ng ating Panginoon na kahit anong sabihin ng tao sa iyo, kahit sabihin ka nilang baliw, kahit na sabihin na nilang wala ka na sa utak mo, wala ka na sa sarili mo, nag-i-enjoy ka pa rin na manalangin, nag-i-enjoy ka pa rin na dumalo sa church, nag-i-enjoy ka pa rin na dumalo ng Bible study. Bakit mga kapatid? Because babad ka na sa presensya ng ating Panginoon. Sanay ka na sa presensya ng ating Panginoon. At nandun na yung kagalakan mo, andun na yung kasiglahan ng puso mo mga kapatid. Dahil sa presensya lang ng ating Panginoon, doon lang natin mahahanap yung tunay na saya na hindi natin mahanap sa pilit. Di ba po ang shark mga kapatid? Ang shark, napakalaki mga kapatid. Pero pag ang shark mga kapatid na bata pa, inilagay mo yan sa aquarium, kahit anong gawin mo, hindi na lalaki. Bakit mga kapatid? Yung shark, hindi yun yung problema. Ang problema, yung environment na pinaglagay mo dun sa kapatid, dun sa shark mga kapatid. Dahil ang shark, lumalaki lang yan, depende sa environment niya mga kapatid. Pag ang shark nilagay mo sa aquarium, kung gaano kalaki yung aquarium, ganun din kalaki yung shark. Pero pag yung shark nilagay mo sa dagat mga kapatid, kung gaano kalaki yung dagat, ganun din lalaki yung shark mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, kung gusto mong lumago mga kapatid, lumipat ka ng environment. Hanapin mo kung saan ka nababagay mga kapatid. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang tao ay nababagay sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sa presensya ng ating Panginoon, doon lumalawak ang ating pangunawa sa kanyang salita. Doon lumalawak yung ating pagmamahal sa makasalanan mga kapatid. At doon lumalawak yung pangunawa natin. Bakit tayo iniligtas ng ating Panginoon? At gusto kong sabihin sa inyo, ang kaaway ay nasa ating talampakan lang. The enemy already defeated mga kapatid. There is difference mga kapatid between fallen and falling mga kapatid. Ang kaaway mga kapatid, he is fallen. Pero tayo mga kapatid, we are falling. Bagamat tayo ay bumabagsak sa ating mga kainan, bagamat tayo bumabagsak sa ating mga pagkukulang, pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang ating Panginoon, handa kang tulungan ulit, handa kang tulungan bumangon ulit, handa kang iangat ulit mga kapatid, dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pagbabala. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng biyaya mga kapatid, at ang ating Diyos ay Diyos sa awa mga kapatid.
Marahil ang bawat isa sa atin, dumating tayo na talunan na. Marahil ang bawat isa sa atin, dumating tayo na nanghihina at malungkot, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pag nasa presensya ka na ng ating Panginoon, uuwi kang malakas. Uuwi kang matagumpay. At uuwi kang punong-puno ng pagpapala. Dahil sa presensya ng ating Panginoon, doon lang natin mararamdaman yung fullness of joy na hindi natin maramdaman sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay dulot ay problema, troubles and trials. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pumunta ka sa isang kwarto, mga kapatid, purihin mo ang ating Panginoon, sambahin mo ang ating Panginoon, at gamitin mo ang iyong pagpalakpak, ang iyong pagsigap upang itaas ang ating Panginoon dahil doon lang tayo mas lalong tumatapang. And the rest that we need right now, mga kapatid, yung serenity na gusto natin maramdaman, yung tranquility na gusto natin maramdaman, ay hindi natin matatagpuan sa Boracay. Hindi rin natin matatagpuan sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Kundi matatagpuan natin yung tunay na kapayapaan, yung tunay na pahinga sa presensya ng ating Panginoon. At pag nasa presensya ka na ng ating Panginoon, broken hearts are mended. Troubles are banished, mga kapatid. Kung preoccupied yung isipan mo, nasa presensya ka na ng ating Panginoon, magkakaroon yan ng peace of mind. Marahil, sinasabihan ka na ng kaaway, huwag ka nang umaten, huwag ka nang magsimba, huwag ka nang magpuri, huwag mo na itaas yung kamay mo dahil talunan ka na. No, 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 mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, the more na mas lalo kang sinisiraan ng kaaway, mga kapatid, the more na mas lalo kang magpuri. The more na mas lalo may pakita sa kaaway na mas may magagawa ang ating Diyos sa buhay. Yes. Di ba po, mga kapatid, ang music, mga kapatid, minsan ginagamit natin sa iba't ibang venue, mga kapatid. Di ba po, pag birthday, ang kanta, pang birthday. Pag horror naman, ang kanta is pang horror. At pag Christmas, mga Christmas songs din, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang music, it's not for an entertainment, mga kapatid. Pero ang music, mga kapatid, it's generate the environment. Kaya sa church, ang pinapatugtog natin ay mga kanta para sa ating Panginoon because we need to create, we need to generate the environment that God dwells, mga kapatid. Kailangan natin gumawa ng environment kung saan mamamalagi ang ating Panginoon, kung saan magpapagaling ang ating Panginoon, kung saan magliligtas ang ating Panginoon, kung saan babaguhin ng Diyos yung mga bagay na hindi natin mabago-bago sa ating mga buhay. Kaya ang music ang kailangan natin para mas lalo nating ma-invite ang presensya ng ating Panginoon. And church is not effective pag ang ating ginagawa is for an entertainment, mga kapatid. You cannot deliver a struggles by entertainment, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na nagpasaya ka ng tao, na-deliver na yung tao, mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang kailangan natin i-deliver, mga kapatid, ay hindi yung mga struggles. Hindi yung mga problema nila. Hindi yung mga kahinaan nila o yung mga karamdaman nila. Ang kailangan natin i-deliver ngayon, mga kapatid. Ang kailangan natin wasakin ngayon, mga kapatid, ay yung environment na kanilang pinalalagyan. Dahil kahit anong gawin natin na pangangaral sa kanila, mga kapatid, kung hindi sila aalis sa Zoom na yan, sa environment na yan, walang magbabago sa buhay nila. Kailangan nating sabihin sa kanila na kailangan natin isik ang presensya ng ating Panginoon. Kailangan nating hanapin ang presensya ng ating Panginoon. Dahil hindi ka lalago kung lagi ka nga sa comfort zone mo. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo, mga kapatid, para lang maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Dahil ang presensya ng ating Panginoon ay hindi makakakilos sa sarili ng paraan. Dahil ang presensya lang ng ating Panginoon ay kikilos, mga kapatid, sa sarili niyang paraan. Sabi niya nga sa kanyang salita, mga kapatid, it's not your thought, but my thought, mga kapatid. It's not your way, but my way, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, nilalagay natin yung presensya ng ating Panginoon sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating nalalaman, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, pag kumilos ang ating Panginoon, pabaliktad, mga kapatid.
Mas gusto niya mauna yung end bago yung beginning. Paano mga kapatid? Dahil gusto niyang tapusin muna yung ating mga kasalanan, yung ating mga nakaraan, yung ating mga problema bago niya sisimulan yung panibagong chapter sa buhay mo. Gusto niya munang tanggalin ka sa environment kung saan ka mas lalong sinisira ng kaaway bago niya buksan yung environment para simulan yung bagong season sa buhay mo mga kapatid. Marahil ngayon discouraged ka. Marahil ngayon nasa kawalan ka. Marahil ngayon nasa problema ka mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, sa presensya ng ating Panginoon, pag naranasan mo na yan, yung season of drought, yung season of suffering mga kapatid, papalitan ng ating Panginoon ng season of abundance, season of harvest mga kapatid, at gagawin ng Diyos na kamangha-mangha yung buhay mo at hindi mo itataas ang sarili mo. Dahil alam mo, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa ating Panginoon. Yes. And si Jesus mga kapatid, hindi siya gumawa ng miracles mga kapatid sa lugar ng Nazareth mga kapatid. For 30 years na nandoon ang ating Panginoon, hindi siya nakagawa ng milagro doon mga kapatid. Isipin natin ng mga kapatid, 30 years na nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Pero bakit walang milagro ang nangyari sa lugar ng Nazareth? Because they have the presence, but they didn't seek the presence. Hindi ibig sabihin na nandito ang presensya ng ating Panginoon ay pwede ka nang gumaling. Pwede nang matanggal yung mga problema mo, yung mga pagsubok mo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, andito ang presensya ng ating Panginoon, pero may kailangan kang gawin para kumilos sa presensya ng ating Panginoon. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, why we praise? Bakit ba tayo nagpupuri mga kapatid? Dahil ayaw natin na ang Diyos ay nakatayo lang. Ayaw natin na ang Diyos ay tinitignan lang tayo. Kaya tayo nagpupuri dahil gusto natin ang Diyos ay kumilos sa ating kalagitnaan sa gabing ito. Kaya tayo nagpupuri dahil gusto natin na may milagro na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na gusto natin, kaya tayo nagpupuri dahil gusto natin na may baguhin ng Diyos sa ating buhay na hindi natin mabago-bago. Kaya tayo nagpupuri mga kapatid dahil gusto natin kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. At sabi niya nga sa kanyang salita, God inhabits the praises of His people. Hindi niya sinabing God inhabits the people. Dahil pwedeng maraming tao ngayon, mga kapatid, pero hindi nagpupuri. Pwedeng maraming tao ngayon, pero hindi sumasamba, mga kapatid. And there is a rule, mga kapatid, na kailangan natin gawin. There is no presence without praise, mga kapatid. Walang presensya na kikilos sa ating kalagitnaan. Walang pagpupuri na ating nagagawin, mga kapatid. And I'm not here to entertain, mga kapatid. Wala ako rito, mga kapatid, para magpasaya ng tao o magbigay ng motivation sa inyo, mga kapatid. Pero I'm here to create an environment, mga kapatid. To create an environment that God will dwell, mga kapatid. God doesn't need your praise, mga kapatid. He doesn't need your praise, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na pinagpupuri ka ng ating Panginoon ay kailangan na ng ating Panginoon ng pagpupuri. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, kaya tayo inuutosan ng Diyos na magpuri dahil kailangan natin ang pagpupuri. Dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, is the God of all, mga kapatid. Yes. At ang worship, mga kapatid, ibig sabihin ng worship is honoring higher than you. Sinasamba mo yung mas mataas sa inyo, mga kapatid. Kaya gusto ng ating Panginoon na tayo sumamba dahil hindi niya kayang gawin sa sarili niya. Dahil ang ating Panginoon ay ang pinakamataas na sa lahat, mga kapatid. Kaya tayo inuutosan ng Diyos na magpuri at sumamba dahil mas mataas ang Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil kailangan natin ang ating Panginoon. Kaya tayo sumasamba, sumisigaw, nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo magpupuri, hindi tayo sasamba, mga kapatid. Paano natin maaabot yung presensya ng ating Panginoon? Paano mamimit yung ating mga satisfaction, mga kapatid? Dahil sa presensya lang ng ating Panginoon, doon lang kikilos ang Diyos, mga kapatid. At ang eagle, mga kapatid, hindi siya, hinahanap niya yung environment niya, mga kapatid. And sometimes, mga kapatid,
Hindi mo kayang tanggalin ang kaaway sa environment, mga kapatid, na ating kinalalagyan. O ibig sabihin na, hindi natin kayang tanggalin yung mga bad habits na meron tayo, mga kapatid, kung wala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kahit gaano ka man kalakas, tulad ni Samson, kahit gaano man katalino, tulad ni Solomon, mga kapatid, at kahit gaano ka man katapang, nagaya ni David, mga kapatid, hindi mo kayang labanan ang tukso ng mundo, mga kapatid, kung wala ka sa presensya ng ating Panginoon. When Samson left out in the presence of God, anong nangyari sa kanya? Bumagsak siya. Nung si Solomon nawala sa presensya ng ating Panginoon, kahit gaano man siya katalino, bumagsak siya. At si David, mga kapatid, kahit gaano man siya katapang, mga kapatid, nung nawala siya sa presensya ng ating Panginoon, bumagsak siya. Kaya ang prayer ni David, created me a clean heart, O God. Dahil doon, mga kapatid, hindi niya na maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Dahil doon, hindi niya na maramdaman yung pagmamahal ng ating Panginoon. He was longing for the love of God. He was longing for the presence of God, mga kapatid. At yung time na yun, he was addicted to praise and worship. Nung panahon na naging addicted na siya, mas lalo niyang niyakap yung kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. At the more na malungkot siya, the more na nag-iisa siya, tinataas niya ang kanyang kamay, sumasayaw siya, tinanggal niya yung pagkahari niya, mga kapatid, para lang purihin ang ating Panginoon. And you cannot praise God wearing your crown, mga kapatid, mga kapatid. Sabi niya sa kanyang, sa kanta kanina, mga kapatid, and all the elders cast their crown, mga kapatid. Dahil kung hindi mo itatapon yung crown na meron ka, mga kapatid, kahit anong gawin mo, ang hirap magpuri, ang hirap sumamba, mga kapatid, dahil iniingatan mo yung position na meron ka. Iniingatan mo yung reputation na meron ka. Na pag ikaw nakita nilang ganyan, pagtatawanan ka. Pag ikaw nakita nilang, ganyan ka pala kapangit magpuri, pero gusto mong sabihin sa inyo, mga kapatid, ayos lang pumangit habang nagpupuri. Basta ang Diyos ay maganda sa aking paningin. Basta ang Diyos ay maramdaman ko sa aking pagpupuri, sa aking pagsamba, mga kapatid. Hindi dahilan ang ating image, mga kapatid, para hindi purihin ang ating Panginoon. Mas lalo nga nating ipakita sa mundo ito na kahit ano man ang gawin ng mundo ito, hindi niya na tayo kayang pigilan sa ating pagpupuri at pagsigaw, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, marapit na tayo mag-close. Si King Jehoshaphat, mga kapatid, he win the battle without guns, without spears and sword, mga kapatid. But he won the battle to praise and worship. Nagwagi si Jehoshaphat, mga kapatid, si King Jehoshaphat. Hari na yun, mga kapatid. Pero anong ginawa niyo, mga kapatid? Inutusan niya lahat ng kanyang musicians, mga kapatid, para tumugtog sa ating Panginoon. And when they create the environment, mga kapatid, anong nangyari? Yung mga kaaway nila ang nagpatayo. Gusto kong sabihin sa inyo, sa panahon na sumisigaw ka sa ating Panginoon, sa panahon na nagpupuri ka sa ating Panginoon, the enemy has been defeated. The enemy has been loose, mga kapatid. The enemy has been defeated, mga kapatid. Kahit anong gawin ng kaaway, hindi ka na kayang talunin, mga kapatid. Dahil nung nagpupuri ka, nung sumisigaw ka, mga kapatid, yung Diyos na ang bumaba dito upang ikaw ay iligtas, mga kapatid. Ano man yung circumstances mo ngayon sa gabing ito, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, si Paul and Silas, nakatali ng kanilang mga kamay, nakatali ng kanilang mga paa. Nasa dungeon sila, ang dilim-dilim. Pero anong ginawa nila, mga kapatid? Nagpuri lang sila sa ating Panginoon. Nanalangin sila, nagpuri sila sa ating Panginoon. At anong nangyari? There was an earthquake. Gusto mo ba na lindol ngayon, mga kapatid? Gusto mo ba ng lindol ng pagpapalak? Lindol ng victory, mga kapatid? Nasisigaw ka, tatalon ka dahil sa pagpapalak at tagumpay, mga kapatid. It starts to create an environment of revival na gusto mong mangyari sa buhay mo, mga kapatid. Hindi mo na kailangan na umattend pa ng mga big events para lang makakreate na environment ng ating Panginoon. Kahit sa mini-service na ito, mga kapatid,
pwedeng magkaroon ng revival sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pwedeng may ipuspusin ang ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Kung dalhin sa ilang ang ating mga puso. Kung nasa intention lang natin na purihin ang ating Panginoon. Walang kayang kumadlang sa presensya ng ating Panginoon. Basta purihin lang natin ang ating Panginoon. Sambahin lang natin ang ating Panginoon. And all the glory belongs to God. Praise God. Praise God. Palagpagan natin ang Panginoon. Napakinggan na salita ng Panginoon sa gabi. Kailan mo ba naramdaman ng pasensya ng Panginoon? Kailan mo ba last na naramdaman ng pasensya ng ating Panginoon? Sa gabi nito, ang mensahe ng Panginoon ay nais ng Diyos na maramdaman natin ang pasensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpupuli. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba tumayo tayong lahat? Amen. Praise God. Sa pamamagitan ng ating pagpupuli sa ating Panginoon na nagmumula sa ating mga puso, mararamdaman natin ang pasensya ng Panginoon. Ano man ang mga nasa puso mo, galing man ito, silos man ito, inggit man ito, ano man yung nasa puso mo sa gabing ito. Nais ng Diyos na alisin mo yan upang maramdaman mo ang pasensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin natin ng awit na nagsasabing, created me a clean heart. Created me a clean heart, oh God. And your right spirit within. Created me a clean heart, oh God. And when your right spirit within. And cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Nais ng Diyos na manatin sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Created me a clean heart, oh God. And renew the right spirit within me. Created me a clean heart, oh God. And renew the right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. And renew the right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. And renew the right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Thy Spirit within me. Glory and the honor, Lord, we lift our hands to worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we magnify your name. You are great, the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Amen. Napakasarap namin ang presensya ng Panginoon. Amen. Tinatawag ko si Sister Nelda para siya mag-post ng Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, hanggang sa matamis na presensya mo sa gabi ito namin. Salamat sa kabutihan mo sa aming buhay, sa kadakilaan mo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ganyan po, Panginoon. Salamat sa mayaman mong salita na aming napakinggan ngayong gabi, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sa pamuhay ng mga salita, O God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maghanda, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Lord Jesus, O God, ihanda mo ang aming mga buhay, Panginoon, O God, at huwag mong hayaan, Panginoon, na mawalang yung presensya sa bawat isa, Panginoon.
God din po, Panginoon, i-bless mo yung ginamit, O God, si Father Judah, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon. Bigyan pang ng knowledge and wisdom, Panginoon, O God, upang mapahagi sa mga salita. I-bless mo siya, Panginoon. Katugunin niyo po, Panginoon, ang kanyang pangangailangan. Ay i-bless mo rin po ang kanyang family, Panginoon. Ganyan po, bawat isa na yung ginamit, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, O God. Ang bawat isa na rito, Panginoon, ingatan mo ang aming buhay, Panginoon. Sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Nakikita niyo po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, O God. Let your abundant blessing be upon us, Panginoon. Ganyan po ang pagkain na pagsaluhan namin sa gabi nito. I-bless mo, Panginoon. I-bless mo ang pinanggalingan ng mga merienda na ito, Panginoon. I-bless mo ang Ariel at family, Panginoon. Salamat, O God, sa lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi tayo katabi. Huwag mong walain ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Walain. Praise the Lord.